more footprints will be coming in. Dadami ang sundalo, dadami ang ating kapabilidad, at dadami ang infrastruktura dito sa Palawan in the next 5 to 10 years. Kaya ang national government, through our national defense, ay mayroon ng mga proyektong nakalinya. Ito ang ilan sa bahagi ng tinatawag ng Armed Forces of the Philippines na operational strategies ng pamahalaan upang mapalakas ang ating presensya sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr., ongoing na ang ilan sa mga planong ito, gaya ng pagtatayo ng mga infrastruktura sa Pag-asa Island. Matagal lang nag-umpisa yan and marami na tayong mga koordinasyon sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno and ang pinakamaganda rito ay umusad naman at nagkakaroon ng idea ang mga senators natin and congressmen for them to support our projects in the West Philippines. Kasama rin sa plano ang pag-engage sa mga mangingisda sa kanilang operasyon sa karagatang sakop ng bansa. Magkakaroon ng maritime CAFGO or Auxiliary Armed Forces. I-enlist po namin itong mga mangingisda, bibigyan po namin ng malaking mothership para po sila ay malayang makapag-isda sa ating karagatan na nandoon ang ating mga kasundaluhan. Kakaroon po kayong sweldo. Meron kayong sweldo. And hopefully this will be approved by the Executive Department, for that matter, from the National Department to the Executive Department as soon as possible. Paigtingin din nito ang information dissemination na may kaugnayan sa West Philippine Sea bilang panlaban sa umano'y information warfare na ginagawa ng China. Yung mga bata dapat magkaroon sila ng kaalaman kung ano yung West Philippine Sea. Kahit wala pang direktiba galing sa DepEd, ang Western Command po ay pumupunta sa mga eskwelahan para mag-disseminate or magsabi kung ano ang issue about the West Philippine Sea, tsaka kung anong history ng West Philippine Sea. Kaisa naman ang sangguniang panlalawigan ng Palawan sa pagpapalaganap ng ganitong impormasyon. Katunayan, isinusulong nito na maisama sa curriculum ng mga mag-aaral ang tungkol sa WPS upang mas maunawaan nila ang totoong nangyayari sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nakasala ngayon sa sangguniang panlalawigan na ang gawing parte rin locally yung pagtuturo sa mga bata, especially elementary and high school, patungkol sa West Philippine Sea. Through this, people are made aware kung ano talaga yung sitwasyon ng Philippine Sea. Kasi sinasabi, we have to claim West Philippine Sea. Hindi natin pwede i-claim atin na yan eh. Ba't natin kukunin ang sarili ng atin? Binigyang diin naman ng Westcom at Palawan Local Government ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino upang manindigan sa ating teritoryo at huwag magpadala sa iba't ibang taktika na ginagawa ng bansang nais umangkin nito. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan and then sa buong Pilipinas, gusto po namin ipaabot sa inyo na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na direksyon nito is mapamulat and maipakita sa bawat mamamayan ng Pilipinas na ang West Philippine Sea hindi pwede nating ibigay kung kanino man. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang bahagi ng mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Nariyan ang ating kasaysayan, kabuhayan, at kinabukasan. Ipaalala natin sa lahat, lalo na sa mundo, ng West Philippine Sea ay sa atin. Ang karapatan ito ay hindi lamang legal, kundi makatarungan at ang laban na ito ay laban ng bawat Pilipino. Frima Salonga Gloria, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.